Breaking news! Plano ng bansang North Korea na palakasin ang paghahanda nito ng nuclear force para sa posibleng laban kontra sa Amerika at mga kaalyado nito. Kasunod ng pagsisiwalat ng isang bagong hakbang para sa mas malakas na intercontinental ballistic missiles, nagbanta ang kanilang leader na si Kim Jong-un na magsasagawa ng mga provocative weapon tests at maglulunsad ng mga trash-carrying balloons patungo sa South Korea. Inalerto ni Kim Jong-un ang bansa sa isang serious threat mula sa mabilis na paglawak ng isang alyansang militar ng rehiyon na pinangunahan ng US. Nananawagan sa bansa na palakasin ang kakayahan sa militar at paigtingin ang paghahanda para sa armadong puwersa nito na maging handa sa pakikipaglaban. Nagprotesta ang North Korea sa US-South Korea Defense Guideline na nagbubunyag ng mga plano ng pagsalakay na itinanggi naman ng mga opisyal ng US at South Korea. Mula noong 2022, pinaigting ng North Korea ang kanilang weapon testing activities upang mapalakas nito ang kakayahan laban sa Amerika at South Korea. Kasabay nito ang pagpapaigting naman ng mga naturang bansa na kanilang pagsasanay sa militar. Samantala, nagtatangkang hadlangan naman ng North Korea ang mga pagsisikap ng South Korea na ipagbawal ang mga foreign news sa pamamagitan ng paggamit ng psychological warfare na isang taktika na nakapagpapaalala sa Cold War sa pamamagitan ng pagpapalipad ng trash-carrying balloons sa direksyon ng South Korea. Sa ibang balita naman, inilunsad ng Russia ang pinakamalaking naval exercises sa kasaysayan na kasama ang China sa dagat ng Japan. Inilunsad ng Russia ang pinakamalaking naval exercises noong Martes kasama ang mga barkong pandigma ng China, ang pinakabagong tanda ng lumalalim na pakikipagtulungan sa militar sa pagitan ng dalawang world powers. Ang mga naval exercises ay magpapatuloy hanggang September 16. Ang kasama sa naval exercises ay higit sa 400 warships, submarines at iba pang naval ships. Nagsimula ang mga warship ng Russia at China ng magkasanib na naval exercises sa dagat ng Japan noong Martes, bahagi ng isang malaking pagsasanay sa hukbong dagat na makikita ang Moscow na naglalayag sa mga tubig na sumasakop sa Northern Hemisphere at Pasipiko. Pinalalim ng Moscow at Beijing ang pakikipagtulungan sa militar at ekonomiya sa mga nakaraang taon, habang parehong bansa ang naghahangad na kontrahin ang kanilang nakikita bilang isang pandaigdigang kaayusan na pinamumunuan ng Estados Unidos. Magbibigay ng talumpati si Pangulong Vladimir Putin upang formal na buksan ang pagsasanay na pinamumunuan ng Russia na Ocean 2024 at susubaybayan ang mga ito mula sa isang sentro ng sitwasyon sa Kremlin, sinabi ng kanyang tagapagsalita na si Dmitry Peskov. Ang mga pagsasanay ay magsasangkot ng higit sa 400 na barkong pandigma, submarino at mga barkong pantulong na tatagal hanggang September 16 ayon sa Russian Defense Ministry. Nagpadala ang China ng 4 na barkong pandigma at isang barkong pantustos sa pagsasanay, sumasama sa hukbong dagat ng Russia sa dagat ng Japan, sinabi nito. Ang mas malawak na mga pagsasanay ay magaganap sa Pasipiko at Arctic Oceans, pati na rin ang Mediterranean, Caspian at Baltic Seas, at nakatakdang maging isa sa mga pangunahing kaganapan sa pagsasanay sa operasyon at labanan ng hukbong Ruso noong 2024, dagdag nito. Mayroon ng Russia ng isang pasilidad sa hukbong dagat sa lungsod ng pantalan ng Tartus sa baybayin ng Mediteraneo ng Syria, ngunit hindi agad malinaw kung ito ay makikilahok sa mga pagsasanay. Nakikilahok din ang higit sa 100 at 20 sasakyang panghimpapawid at helikopter, mga 7,000 unit ng armas, kagamitan sa militar at espesyal, at higit sa 70,000 tauhan, sinabi ng ministry. Sinabi ng Russia na ang mga pagsasanay ay naglalayong subukin ang kahandaan ng pamumuno ng hukbong dagat, paggamit ng mga armas, at pagpapalawak ng pakikipagtulungan sa mga bansang kasosyo. Sinabi ng Japanese Defense Ministry na naobserbahan nito ang 5 barkong pandigma ng China na pumapasok sa dagat ng Japan patungo sa direksyon ng Russia noong nakaraang linggo.
Nakumpirma na ang mga barkong ito ay naglayag patungong Hilagang Silangan sa pamamagitan ng Tsushima Strait patungo sa dagat ng Japan mula Sabado hanggang Linggo. Ang Self-Defense Forces ng Japan ay nagpatupad ng masusing pagsubaybay at pagtitipon ng impormasyon gamit ang isang barko at patrol plane, sinabi ng ministry, at naglabas ng mga larawan ng mga barko. Ang Tsushima Strait ay matatagpuan sa pagitan ng South Korea at Japan at nag-uugnay sa South China Sea at dagat ng Japan, kilala bilang East Sea sa mga Koreano at hindi na sa loob ng mga territorial na tubig ng Japan. Ang lumalaking impluensya sa ekonomiya at militar ng China at ang pagiging agresibo nito sa mga alitan sa teritoryo kamakailan lamang sa Pilipinas ay nagdulot ng pag-aalala sa Estados Unidos at sa mga kaalyado nito. Pinalakas din ng Russia at China ang pakikipagtulungan sa militar sa mga nakaraang taon na parehong nagrereklamo laban sa Western hegemony, lalo na ang kanilang nakikita bilang dominasyon ng US sa mga pandaigdigang gawain. Noong August 16, nagpadala ang Japan ng mga jet fighter matapos ang sinabi nitong unang nakumpirmang pagpasok ng isang Chinese military aircraft sa airspace nito. Noong nakaraang linggo, nagprotesta ang Japan matapos ang pagpasok ng isang barkong pandigma ng China sa mga teritorial na tubig nito. Mayroon ding alitan sa teritoryo ang Japan at Russia sa Kuril Islands, kilala sa Japan bilang Northern Territories, at ang kanilang relasyon ay lumala ng husto mula nang magsimula ang salungatan sa Ukraine. Ang mga barko ng Japan at China ay kasangkot sa mga nakababahalang insidente sa ibang mga lugar, lalo na ang mga malayong isla ng Senkaku sa East China Sea na inaangkin ng Beijing na tinatawag itong Diaoyus. Iniulat ng Tokyo ang presensya ng mga barko ng Chinese Coast Guard, isang barkong pandigma at maging isang nuclear-powered submarine sa lugar, at nagkaroon ng isang serye ng mga paghaharap sa pagitan ng mga barko ng Japan Coast Guard at mga barkong pangingisda ng China. Noong nakaraang buwan, hinanap ng Japanese Defense Ministry ang $59 billion para sa susunod na taon ng pananalapi, ang pinakamalaking paunang kahilingan sa budget nito, bilang bahagi ng 5 taong plano ng bansa para sa pagpapalakas ng depensa na 43 trilyong yen hanggang Marso ng 2028. Ibinulgar ang spy network ng China sa US, ayuda ng dating NY Governor, maliit na bahagi lamang. Noong umaga ng September 3, inaresto ng FBI ang 2 Chinese-American na sina Linda Sun at ang kanyang asawang si Christopher sa isang mansion sa Long Island, New York. Inaakusahan si Linda ng gobyerno ng China na isang secret agent. Kasabay nito, naiulat na pinalayas mula sa US ang Consul General ng China sa New York na si Hang Ping. Patuloy ang pagsisiyasat ng US kung paano isinasagawa ng mga diplomat ng China ang panghihimasok sa bansa, at pinapalakas nila ang kampanya laban sa mga iligal na ahente ng gobyerno ng China. Ang kaso ni Linda Sun ay ikinabahala ng Chinese-American community. Ito'y nagpapakita ng lawak ng pagpasok ng gobyerno ng China sa mga ahensya ng gobyerno ng US at mga grupo ng diaspora. Ito na ang pangatlong kaso ng espiya ng China na dumaan sa legal na proseso ng US nitong buwan, kasunod ng mga kaso ni Tang Ujun at Wang Ujun. Kaya mas napagtutuunan ng pansin ang intelligence operations ng Beijing sa Amerika. Maraming nagtatanong kung sino talaga si Linda Sun at paano nauwi sa pag-aresto sa kanya ang pagpapatalsik sa Consul General ng China. Ang kasong may kinalaman sa espiya ay umabot na sa level ng diplomatikong issue sa pagitan ng US at China. Si Linda Sun, 41 taong gulang, ay ipinanganak sa China at lumipat sa US kasama ang kanyang mga magulang noong siya ay 5 pa lamang. Naging US citizen siya at bihasa sa wikang Chinese. Nagtapos siya ng bachelor's degree in political science sa Barnard College at master's degree in education sa Columbia University. Nagsilbi siya sa iba't ibang posisyon sa gobyerno ng estado ng New York sa nakalipas na 15 taon, kabilang na ang pagiging chief of staff ng dating Assemblywoman Grace Meng
at bilang liaison sa Asian community sa administrasyon ni Andrew Cuomo. Noong September 2021, nang maging gobernador si Kathy Hochul, itinalaga si Sun bilang Deputy Chief of Staff. Noong November 2022, naging Deputy Commissioner siya ng Department of Labor, ngunit umalis din makalipas ang 5 buwan. Siya ang pinakamataas na Asian American sa pamahalaan ng estado noong panahong iyon. Si Christopher, 41 taong gulang at asawa ni Linda, ay may ilang negosyo sa New York, kabilang ang isang seafood export company, wine shop at isang financial consulting firm. Madalas siyang umaasa sa mga serbisyo ng mga shipping agent na otorisado ng gobyerno ng China. Ayon sa pahayag mula sa US Department of Justice, binuksan ng isang federal court ang isang 65 pahinang kaso laban kay Linda Sun na inaakusahan ng paglabag at pakikipagsabuatan sa paglabag sa Foreign Agents Registration Act o FARA. Kasama sa mga paratang ang paglabag sa visa, pagpupuslit ng mga dayuhan at pagsasabuatan sa money laundering. Kasama rin sa kaso ang kanyang asawang si Christopher na kinasuhan ng pakikipagsabuatan sa money laundering, bank fraud at identity theft. Sa isang pahayag, sinabi ni US Attorney Brian P. na habang mukhang nagsisilbi si Linda bilang Deputy Chief of Staff sa New York State, siya at ang kanyang asawa ay lihim na nagtrabaho para sa interes ng gobyerno ng China at ng Communist Party ng China. Isang tagapagsalita mula sa tanggapan ni Governor Kathy Hochul ang nagkumpirma na si Sun ay dating empleyado ng Executive Chamber ng gobernador mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Natanggal si Sun sa trabaho noong March 2023 matapos lumabas ang ebidensya ng kanyang maling gawain at agad na inireport ang insidente sa mga autoridad. Ang tanggapan ng gobernador ay buong nakipagtulungan sa mga investigador. Parehong nakalaya si Linda Sun at Christopher sa piyansa noong araw ng kanilang pagkakaaresto. Ang piyansa ni Linda ay itinakda sa $1.5 million habang si Christopher naman ay $500,000. Ang kanilang susunod na pagdinig sa korte ay nakatakda sa 5 ng Setyembre. Pinagbawalan din sila ng hukom na maglakbay maliban sa New York City, Long Island at mga estado ng Maine at New Hampshire. Pinaniniwala ng publiko na ang superior ni Linda Sun sa China ay ang Consul General ng China sa New York na si Hang Ping. Matapos ang pag-aresto kay Sun, naglabas ng pahayag si Governor Kathy Hochul na umaasa siyang mapatalsik si Hang Ping. Di nagtagal, kumalat ang balita na si Hang Ping ay wala na sa diplomatic mission ng New York. Gayunpaman, nilinaw ni Matthew Miller, tagapagsalita ng US State Department, na hindi nila pinalaya si Hang Ping. Umalis lang ito sa posisyon dahil natapos na ang regular na rotation cycle. Itinanggi rin ng Chinese consulate na may kinalaman ang pag-alis ni Hang Ping sa kaso ni Sun at sinabing tinutupad lamang nito ang kanyang mga tungkulin. Kahit parehong itinanggi ng US at China ang ugnayan ng kaso ni Sun sa pag-alis ni Hang Ping, may mga naniniwala na si Hang Ping ay direktang sangkot sa mga ilegal na gawain ni Sun. Ayon sa ilang mga tagapag-obserba, malamang na pinalaya si Hang Ping para maiwasan ang kahihiyan at naniniwala silang maaaring malapit na ang kanyang opisyal na pagpapatalsik mula sa US. Ayon sa mga pampublikong dokumento, nakasaad sa reklamo ng US prosecutor na may mga ebidensyang naglalaman ng emails at text messages mula 2016 hanggang 2022 na nagpapakita kung paano sumunod si Linda Sun sa mga utos ng Chinese consulate. Tumayo siyang secret agent ng Chinese Communist Party, CCP, at aktibo siyang sumali sa mga political activities na pabor sa interes ng China at CCP. Marami sa mga mensaheng ito ay galing mismo kay Hang Ping. Ayon sa batas ng US, kinakailangang magparehistro bilang foreign agent ang sinumang kumikilos para sa isang foreign country o political party, ngunit hindi ito ginawa ni Sun. Ibinunyag ng prosecutor na si Sun, isang naturalized US citizen na ipinanganak sa China, ay sadyang kumikilos sa ilalim ng mga utos ng mga opisyal ng gobyerno ng China. Inaakusahan din si Sun na ginamit ang kanyang posisyon upang harangin ang anumang ugnayan sa pagitan ng gobyerno ng Taiwan at ng pamahalaan ng New York.
Noong Hunyo ng 2016 sa Select USA Investment Summit sa Washington DC, nagtangkang makipagpulong ang Taipei Economic and Cultural Office sa mga opisyal ng New York. Ngunit matapos makipag-ugnayan sa Chinese Consulate, sinadya ni Sun na harangin ang mga pulong na ito. Nagpasalamat ang mga opisyal ng China at sinabi ni Sun, "Nagawa ko na ang lahat ng tama." Noong Enero ng 2019, sumulat si Sun sa mga opisyal ng China. Sinasabing pinahahalagahan niya ang kanyang relasyon sa konsulado at ipinagmamalaki ang kanyang mga pagsusumikap na palakasin ang ugnayan ng Estado ng New York sa China. Dagdag pa rito, ipinagmamalaki niyang naputol na niya ang lahat ng ugnayan sa pagitan ng TECO at ng Estado. Tuwirang kinilala ng isang senior official mula sa Chinese Consulate ang mga hakbang ni Sun at sinabing siya ang pinakamahalagang link sa pagitan ng Departamento ng Politika ng China at mga opisyal ng New York. Simula noon, bawat pagkakataong magtangkang makipag-ugnayan ang mga opisyal ng Taiwan sa Estado, kumukonsulta si Sun sa Chinese Consulate at ginagawa ang lahat upang harangin ang anumang komunikasyon. Noong Hulyo ng 2019, nang bumisita ang dating Pangulo ng Taiwan na si Tsai Ing-wen sa New York, hayagang sumama si Sun sa mga lokal na leader ng Chinese community sa Manhattan upang magprotesta laban sa kanyang pagbisita. Nang hingi ng mga opisyal ng China kung maaari bang mag-record ng mensahe ang gobernador ng New York para sa Lunar New Year, tinanong ni Linda Sun kung ano ang nais nilang iparating. Sagot ng mga opisyal, gusto lang nila ng pagbati at mga mensahe ng kooperasyon at sinabing huwag gawing masyadong pampolitika. Pagkatapos ay sinabi ni Sun kay Chinese Consulate General Hang Ping na nakipagtalo siya sa speechwriter ni Kathy Hochul. Pinipilit na alisin ang anumang kritisismo sa pagtrato ng Beijing sa mga Uyghurs mula sa talumpati ng gobernador. Pinuri siya ni Hang Ping sa kanyang ginawa. Bukod dito, gumawa si Sun ng mga peking imbitasyon para sa mga political figure ng China na maglakbay sa US at nagsulat ng hindi otorisadong appointment letters para maisama ang isang Chinese na kababayan sa Asian American Advisory Committee ng gobernador ng New York. Dahil sa aktibong pagseserbisyo ni Sun sa CCP, nakatanggap siya ng malaking papuri mula sa mga autoridad ng China. Bilang kapalit, nakakuha si Linda Sun ng malaking pabor at benepisyo mula sa gobyerno ng China, kabilang na ang pagproseso ng multi-million-dollar business deals para sa kanyang asawa sa China, pagbabayad ng lahat ng gastusin sa kanilang mga biyahe sa China, mga tiket sa mga eksklusibong konsyerto at sports events, at pati na rin sa pagkuha ng trabaho para sa kanyang pinsan sa China. Nakatanggap din siya ng mga espesyal na pagkain tulad ng Ning-style salted duck mula sa mga personal na chef ng mga opisyal ng gobyerno ng China. Ayon sa reklamo, nakatanggap si Sun ng delicacy na ito nang hindi bababa sa 16 na beses. Minsan pa nga'y diretsyong inihatid sa bahay ng kanyang mga magulang. Gumamit ang mag-asawa ng mga ilegal na kinita para bumili ng mga mamahaling ari-arian tulad ng isang 5-bedroom mansion sa Long Island, New York na kasalukuyang may halagang $4.1 million, isang kondominium sa Honolulu na nagkakahalaga ng $2.1 million, at ilang luxury cars tulad ng 2024 Ferrari Roma, 2024 Land Rover Range Rover at 2022 Mercedes GLB 250. Kumilos na ang mga prosecutor para kumpiskahin ang mga ari-arian. Pala ay ang tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional naman kausap na mga customer service ng tala. Dito, pwede mo silang kausapin. Or pwede mo silang kausapin, sabihin mo yung talagang reason mo, bakit ka na-late ng pagbabayad. At mababait naman sila. So ayun, dito meron din matatanggap na rewards. Ang laki ng rewards dito, 200 pesos. Pag shinare mo yung link mo sa iba, tapos nag-click sila dyan at nag-loan sa pamamagitan ng link mo,
Pag nagbayad sila, doon ka nila bibigyan ng 200 pesos. Pero hindi mo yun mawi-withdraw. Makukuha mo yun pag nag-loan ka sa kanila. Kumbaga, yung loan amount mo ay babawasan nila ng 200 pesos. Ganun yung reward system ng Tala. So yan ang aking mga top loan apps na legit at hindi mga scam. Sana natulungan kayo ng video na ito. Comment nyo naman kung may mga experience na kayo sa mga nabanggit kong loan apps. Hanggang sa muli!